mga kalakwatsa and welcome back sa Art and Less channel. And in today's video, mamamasyal po tayo sa Waterton Lakes National Park. I-share namin ang aming itinerary for 2 days and 1 night. For our first day, binisita po namin yung Bison Paddock. Ito po yung dedicated area for conservation and viewing of American bison. Inaalaw lang nila ang viewing sa loob ng sasakyan. Kaya swertihan kung makikita nyo sila ng malapitan. Next na pinasyalan namin ay ang Blackistone Valley. Dalawang tourist spot ang matatagpuan dito, ang Blackistone Falls at ang Red Rock Canyon. Summer season at weekends ang pagpunta namin, kaya expected na maraming namamasyal dito. Kasama nga pala namin ang mga kaibigan namin sa Red Deer at nag-travel kami ng around 400 kilometers o 4 hours na biyahe. Kaya nag-decide po kami na humanap ng mai-stayan para ma-enjoy po namin yung Waterton for 2 days. Ayan, nakita nyo na yung river. Sundan nyo lang po siya at matutumbok nyo po yung dulo ng Red Rock Canyon. Sumikat ang lugar na to sa magagandang pulang rock formation sa paligid ng isang mababaw at malinaw na river. Ang ganda mag-picture-picture kasi napakaganda po ng mga kulay. Pero ingat po sa mga edges kasi wala po siyang fence. Lakad lang po kayo ng konti para makita nyo na po yung babaan papunta sa river. Ingat lang po sa pagbaba kasi medyo madulas po yung ibang bato. We highly advise to wear proper shoes at magdala din po kayo ng tsinelas kasi medyo masakit sa paa kapag naglalakad kayo sa gitna ng river. And napakalamig ng tubig guys kahit summer. May mga designated areas nga pala for picnic and marami pong hiking trails. Ang mga rock formations are primarily composed of mudstone, sandstone, and limestone. For our next destination ay pupunta naman tayo sa Blackistone Falls. Don't worry guys, medyo malapit lang siya. Kailangan lang siyang lakarin ng 1 kilometer. I'm sure mag-e-enjoy kayo sa paglalakad kasi may enjoy nyo po yung magagandang view. And hindi naman kayo maliligaw kasi marami namang signages. Ayan, malapit na tayo. Ang nakakatuwa sa lugar na to ay gumawa sila ng magagandang viewing platforms para mas ma-enjoy nyo ang pagpipicture-picture at sightseeing. Kaya nagpunta kami sa Waterton downtown para maghanap ng kakainan. Grabe, nagutom kami kalalakad at dahil din sa mahabang biyahe. Ang ganda ng downtown area nila, reminds me of Banff. Ang daming shops pero focus muna kami sa paghahanap ng kainan. Grabe, pinipilahan yung mga sikat nilang kainan pero ang hanap namin ay budget friendly at yung mabubusog kami. Marami kaming nadaanan ng mga grill houses na nag-o-offer ng mga grilled chicken, steak, and seafood. And meron din mga pizzas and salads. Pero mas napansin namin yung restaurant na ito kasi marami kumakain at may mga nakita kami mga Pilipino. So kung may Pilipino, ibig sabihin swak sa panlasang Pinoy. Pang traveler ang peg ng buong restaurant and napapaligiran siya ng mga plate numbers ng iba't ibang bansa. It's time to eat! Galit-galit muna guys kasi talagang gutom na kami. Tignan nyo yung mga face namin no, seryosong seryoso. And hindi na nga kami nakapag-selfie dahil sa gutom namin. After namin kumain ay naglakad-lakad kami sa tabi ng Waterton Lake. Grabe ang ganda ng lake na ito at napakalaki. At yan ang Prince of Wales Hotel na nasa taas po ng hill. Dadalawin po namin yan bukas. And for our last activity ngayong araw na ito, sasakay po kami ng cruise. Yes, sa halagang $60 ay meron na kayong 1 hour and 15 minutes na non-landing cruise at dadaan po siya sa Canada and USA border through Waterton Lake. Ang maganda sa cruise na ito ay dadaan po siya malapit sa shoreline kaya malaki pong possibility na makakita po kayo ng wildlife at ma-enjoy ang magandang tanawin. And hindi kailangan ng passport kasi hindi naman kayo maglaland. And sinabihan nga pala kami na first come first serve ang pagpili ng seating arrangement. Kaya inabangan talaga namin na mauna sa pila para makapili po kami ng gusto naming upuan. Ayan na yung cruise na sasakyan namin.
And by the looks of it, mukhang magandang magstay sa taas kasi makakakilos ka ng maayos. Kaya doon na kami dumiretso. Back in the valley from France, we're going to get excellent views of all of those tonight. Before we get going too far though, I am required to give you a brief safety talk. So today we are going to be much more common. The way you tell them apart is to look at their fur color and their horns. Bighorn sheep, they come down to the town quite often and they have a color. I know some people say if it's a black colored bear, it must be a black bear. And if it's brown, then it's a grizzly bear or a brown bear. But that's not true. Just like us humans, we can have the trailer, and no amount of food or convincing to manage to get this bison to do what they want. This area has a trail to the top, and that would be Mount Viney across the town site. Ayun, yung guhit sa mountain na yun, yung po yung border. We are literally in the middle of Canada and USA. Unfortunately, wala kaming nakitang mga wildlife. We are hoping na makakita sana ng mga bears, pero mukhang nagtatago sila. Actually, nakakita kami ng bear sa kalsada, kaso hindi namin na-picturean kasi ang bilis niya tumakbo. And that sums up our first day in Waterton. After the cruise, nag-decide na po kami magpahinga and bumalik na po kami sa binok naming motel sa Pincher Creek. Ito ay maliit na town bago mag-Waterton. Kung gusto nyo makatipid, ang Pincher Creek ay isang magandang option kasi marami po silang ino-offer na murang motels. And nagstay po kami sa Econo Lodge. Okay siya kasi nag-aalaw po siya ng groups sa isang room. Pwede po magluto at meron pong libreng breakfast. Ayan, good morning and day 2 na po ng aming Waterton adventure. Napakaganda ng weather at katatapos lang namin mag-breakfast. Kaya ready na kami sa first destination of the day. Unang pinuntahan namin ang Prince of Wales Hotel. Itong hotel na to ay considered as a National Historic Site dito sa Canada at ginawa noong 1927. Napakaganda ng architectural design ng buong hotel. Ito ay mostly gawa sa kahoy o isang magandang halimbawa ng chateau style. Ang chateau ay isang klase ng French building na malaki o parang kastilyo. Vintage na vintage ang itsura ng hotel na ito at bagay na bagay sa nakapaligid na kalikasan. Tara, pasok tayo at tignan natin kung ano makikita sa loob. Wow, vintage na vintage talaga yung lobby nila. And gawa po sa kahoy lahat. And take note po, kung gusto nyo pong mag-book sa hotel na ito, ay hindi po sila bukas all year round. Nagsasara po siya tuwing winter due to harsh weather. Napakaganda po ng view dito sa lobby. Kitang-kita po yung Waterton Lake at yung mga mountains. Old but gold ang mga kagamitan nila dito. Vintage na vintage at antique na antique. Tignan nyo guys, pati yung kanilang elevator. Lumang style. Dito nga pala sa lobby ay meron po silang souvenir shop. Meron silang mugs, t-shirts, keychains, calendars, ref magnets, postcards, decors at kung ano-ano pa. Isa sa mga dahilan kung bakit pinupuntahan ng mga tao ang hotel na ito ay dahil sa napakagandang overview ng Waterton Lake. Talagang mapapawaw ka sa ganda kaya huwag niyong palampasin ang opportunity na mag-take ng maraming photos. Lunchtime na at nagdala nga pala kami ng mga lutong ulam para hindi bitin ng kainan. Masarap mag-picnic dito sa tabi ng Waterton Lake and meron din po silang mga benches at tables. After lunch, binisita namin yung trending na ice cream parlor dito sa Waterton. Ito yung The Big Scoop. Highly recommended na itry nyo dito guys kasi napakadami nilang flavors. Meron silang 32 delicious flavors at waffle cones.
Meron din silang mga frozen yogurts and milkshakes. Grabe, ang laki ng ice cream. Cheers! After namin kumain at magpahinga, pumunta po kami sa aming next destination, ang Cameron Falls. And malapit lang siya sa Waterton downtown. It is approximately 1 kilometer from the Big Scoop. So mga 15 minutes na lakad. Susundan niyo lang po yung river. We're almost there. Actually, meron pong malapit na parking area sa waterfalls. Kaya kung may kotse po kayo, you don't have to walk. And now we are going to the last but definitely not the least in our destination list. We are going to Cameron Lake. Nasa southwest area siya ng Waterton Park. Kung dadrive niyo siya mula sa Cameron Falls, it's around 16 kilometers. This is a must-see attraction dito sa Waterton. Fully developed siya. Pwede po kayong mag-hiking, canoeing, kayaking, and boating. Pwede rin mag-swimming. Actually, tinry namin ilubog yung mga paa namin pero napakalamig guys. Pero kung kaya nyo i-tolerate yung lamig, why not? Nakakatuwa yung boardwalk sa gitna ng lake. So be ready to take good photos. We stayed here for a while kasi nakaka-relax po ang lugar na ito at napakaganda. Actually, nakatulog pa nga yung isa naming kasama. After Cameron Lake, nag-decide na po kami umuwi. We are very happy sa aming Waterton trip. It is definitely one of the most beautiful places dito sa Alberta, Canada. And we hope nagustuhan nyo ang aming travel vlog. Maraming salamat po sa panonood. Please support us by liking this video and subscribing to our channel. See you on our next video. Goodbye and God bless.